respeto yung hinihingi ko dito ha. Paano ka magsasakop? Natakpan nga ng e-bike. Hindi, nagsalita ka po. Nandun ka na Nandun. So, ayun na nga mga kapalalang. Ito na yung reason kung bakit ako nawala ng baby, yung number 5 baby namin. Dahil nga nakipag-away ako nung 5 weeks pregnant ako dito lang sa kapitbahay namin. Dahil may hindi siya magandang ginawa at hindi ko nagustuhan. At dahil nga buntis ako, medyo mainit talaga siya sa paningin ko. Lalo na pagdating sa mga gamit namin na alam namin iniingatan namin tapos binababoy lang ng ibang tao. Sa mga oras na yun mga kapalalang ay 9:46 niya. Kung makikita nyo dyan sa record ng CCTV, may time naman dyan. So, yan yung exact time nung nagtambay ako sa labas. So, medyo matagal pa rin yung pagtatambay ko dyan bago nangyari yung incident na ako mismo yung nakakita. Sa totoo lang mga kapalalang, tapat lang siya ng bahay namin kung saan sila nagiinuman and then nakaparada yung e-bike namin. Actually, yung kapitbahay namin ay bagong lipat lang sila. Siguro na sa pagkakasabi niya kasi nung mga time na nag-argue na kami, sinabi niya na 2 months pa lang daw sila dyan. So, 2 months na sila pero hindi ko pa sila masyadong kilala kasi nga hindi nga ako palabas ng bahay. Sa 7 years na kapagtira namin dito mga kapalalang, never pa ako nakipagchismisan sa labas. Kaya kung minsan pag nakakita ko ng mga kakilala ko, napagkakamalan talaga akong chismosa kasi ang dami kong ikukwento na hindi ko nakwento kasi nga lagi lang ako nakakulong sa bahay. Kumbaga naipon yung mga chismis ko na dapat kong ikwento sa tao na yun. Kaya napagkakamalan akong chismosa. But anyway, hindi naman dun yung point ng pagbablog ko ngayon. Yung point ko kung bakit ako nalaglagan. So, ito yung nangyari sa akin kung bakit nangyari yung hindi dapat mangyari. Alam niyo ba mga kapalalang na 3 lalaki yung nakasagutan ko nung gabing yun? And then, wala pa yung partner ko dito kasi nag-work siya pang night shift kasi siya. So, ako lang at saka yung mga anak ko. Kaya lang naman ako nagtambay sa labas mga kapalalang kasi gusto kong mag-relax. Sa mga time na yan mga kapalalang nagbibip ako, hindi na ako naninigarilyo noong mga time na yan kasi alam kong buntis ako. Pero syempre hindi naman agad-agad maalis yung paninigarilyo. Kaya sinap ko muna sa pagbibip. Kaya nagtambay ako dyan sa labas. Usually talaga mga kapalalang, lagi talaga kaming nagtatambay dyan sa labas. Kahit sinong kapitbahay ang tanungin mo, dyan talaga kami nagtatambay every night. Kahit wala yung partner ko, kahit ako lang nagtatambay talaga ako. Hoy, bakit kaya naiihi dyan sa e-bike? Ang lawak-lawak ng pwedeng ihigan dyan, bakit dyan sa e-bike? Yan na yung mga time na sinita ko yung dapat na iihi doon sa likod ng e-bike namin na talagang nag-action na siyang hubarin yung ano niya para magwiwi na siya. And then nung pagkasita ko, bigla niyang sinara and then lumipat siya sa ibang place. Nakita niyo na umiihi, hindi pa sinaway. At syempre, sinata ko rin yung mga nakainuman ng lalaki na muntik umihi dun sa e-bike. Kasi alam naman nilang iihi na yung tao, bakit dyan pa sa may e-bike? Di ang lawak-lawak naman na pwedeng mong pag-ihi. At dahil hindi ko masyadong maintindihan yung mga pinag-uusapan nila, but for sure, ito yung nasagip ng CCTV ko na sinabi ng isang kainuman niya na, kaya mo ba umihi dyan? And then sabi naman niya, wah, kini pre. Ibig sabihin nun, oo, dito ba? Tapos, tinanong siya uli ng kainuman niya, kaya mo ba? Tapos bigla siyang tumayo and then ayun na, yung nakita ko siya na pa-action na siyang iihi doon. Yun na yun. Ito yung video na nasagip yung mga conversation nila na hindi masyadong klaro pero sana nga naklaro yung conversation na para maintindihan ko man lang. Hoy, Siguro nasa mga 30 times kong paulit-ulit pinakinggan yung pinag-uusapan nila. Sa pagkakaintindi ko talaga, parang hinahamon talaga siya ng kainuman niya kung kaya niya talaga umihi doon sa likod ng e-bike. Kung saan sila mismo nagiinuman. Malapit kasi yung table nila doon sa likod ng e-bike namin. So, ganun sila kabastos mga kapalalang. Sa tagal na tumira ako dito sa apartment na to, 7 years na ako, never pa ako nagkaroon ng kaalitan na nakipagbastusan. Syempre, hindi talaga ako nasatisfy sa sinabi ko sa kanila mga kapalalang. Lumabas pa talaga ako dyan. Hindi talaga ako natakot sa kanila kahit puro lalaki sila, mag-isa lang akong babae. Wala akong lumabas pa ako dyan para puntahan yung mayari ng bahay at magsumbong sa kanila. Pero tulog na sila dahil nga mag-alas 10 na yun, may trabaho pa sila kinabukasan. So, hindi na sila bumising. So, ang ginawa ko, nag-message naman ako dun sa kabilang kapitbahay namin na pinagsisihan ko sa buong buhay ko kung bakit kinento ko pa sa kanila yung nangyari sa amin. Na alam kong wala naman silang may tutulong. Pero syempre, just in case anong gawin ng mga lasinggero dito sa tapat namin, at least may alam na tao kung sino yung salarin. Yun pala ay magpipinsan lang pala sila dito. Kaya wala akong choice kundi kinabukasan nagpabarangay na lang ako kasi alam ko talaga na walang kakampi sa akin dito sa compound na to dahil nga magpinsan lang sila. tagal ko nakatira dito, wala ko nang babastos ng gano'n. Pasok! Nauwi. Kaya na ako,
Ano kami, Regine? Ay mo lang. So yun na nga, dahil malaman nilang may CCTV kami, dahil inikot ko yung CCTV papunta sa kanila para makita ko kung ano yung ginagawa nila, kung binabago ba nila yung e-bike namin, dahil doon nga lang sila sa likod ng e-bike namin nagiinuman. Nalaman nilang may CCTV, so nag-uusap sila, lumalayo sila sa CCTV para makapag-usap sila ng maayos nang hindi nasasagip ng CCTV. Tumawag na rin ako dyan sa partner ko, sinabi ko sa kanya kung ano nangyayari dito. Wala rin namang magagawa yung partner ko dahil nga naka-duty siya, bawal nang iwan yung trabaho niya. Isang sinabi na lang ng partner ko sa akin, huwag na lang kaming lumabas ng bahay, kung if ever na may kamatok, huwag na lang talaga kaming magbubukas ng pinto. Bakit mo kailangan niyan dito? Hindi nga, pero dahil nakita na kita. Hindi. Ano nga? Ito tandaan nyo nga pag ako nalaglagan dahil paggabi pa masakit yung balang ako tapos doon. Nahanapin kita, ano pangalan mo? Garrett. Oo. Hindi. Alam ko, hindi mo hinihingan. Respeto yung hinihingi ko dito ha. Oo, te. Ano sabi mo sa akin pagkatapos mo dyan? May ako pasensya, te. Oo, may ka na pa siya. Ano sabi mo? Nung nakita kita, nakahubad ka na. Uy, puti na yan. Te, review mo, te. Puti na. Bakit kayo review? Nakita ka na nga dito. Ay, te, review mo muna. Review mo muna, te. Sabi ko sa'yo, uy, bakit ka dyan? Tumakbo ka doon. Review mo muna, te. Hindi pag ako nalaglagan ha. Ay, saan mo to, ha? Kalma mo, te. Ngayon, sabi ba, masakit yung balakang ko sa kaputol ko. Ngayon, te, nagre-reklamo ka daw, sabi niya. Kaya pumunta kami. Iyak kita pupunta dito, alam mo kung bakit? Ha? Kasi kapag pumunta ka dito sa ginagawa mo. Ano bang ginagawa ko? Yung dyan ako nakaupo, dito ka ihi. Ang lamok, dito para umihi, dito ka umihi. Hindi, te, ganyan. May CCTV ka, te. Oo, yung CCTV nakatutok doon sa akin. Eh, hindi kasi Oo. nag-ano ako Ay, dyan. di, te. Nakatutok dito. Sinutok ko na dito anong nangyari na yun. Ay, hindi, te. Ano yun? Nakita ko Review mo muna, te. Ano yung pinag-usapan niyo dito? Oo, ano Sabi mo, nag-ready ka lang dito. Hindi, te. Nag-ready ka para mag-ihi ka doon. Hindi, te. Nakuha Ganyan. na kampihan ka ng mga kaibigan mo, bakit? Kasi Hindi, kaibigan te. sila. Hindi, te. Hindi, te. Hindi, ganyan na, te. Kalma mo lang, te. Dito ka muna, te. Hindi na. Mahinig ka, te. Yung ano. Ano, te? Dito lang yung hinahanap ko kasi kitang-kita kita dito eh. Ano lang, te? Wala akong upang magsalita kagabi. Paano mo? Ay! May record dyan. O, sige, te. Record mo. Ang yabang mo, ang sabi mo, magpapabarangay? Magpapabarangay. Ang sabi dito, sino nakako dito? Siya. Ang sabi, magpapabarangay ba within 30 minutes? Ha? Ay, wala akong sinabi yun, te. Bakit hindi ka Hindi, te. I-record mo. Naka-record naman. Ngayon, labas mo yung CCTV, te. Ngayon. Paano ka magsasakop? Eh, natakpan nga ng e-bike. Pero hindi ako umihi, te. Hindi nga dahil nga nasita kita. Anong ginagawa mo? Nag-open ka ng ano mo dito? Hindi, te. Sabi kasi nila, lang ganyan tayo. At sasayaan lang kami, te. Alam ko, walang problema kung maingay sa'yo eh. Kalmahan mo kasi, te. Nag-uusap tayo, eh. Walang problema kasi maingay dito. Init agad ng ulo yung pinalabas Siyempre, mo. paano hindi ako ma-high blood? Ang tagal mo gusto makita ka kung sino yung umihi dito. Eh, hindi nga kami umihi. Eh, nagluloko naman. Oh, gusto mo dito na lang ako. Dinalo ko kasi, sabi niya, baka kasi lumayas daw ako. Sabi Gusto nila, mo dito na lang. Kung nagubad ka na dito. Hindi ako magmakubad ka na ako nakaupo. sabi ko, dito na lang. Sabi mo, Hindi pa rin, sabi nila, sabi nila, Malalaman na ginawa. sabi mo nga, Ano, pinita kita. Naggawanan lang sila, di ba? Ha? Pasalamat Hindi. kayo sa babae, mag-isa lang ako. may ano kasi, may ano kang CCTV. Labas mo nga. Kaya kasi, ako rin, na-istorbo na rin ako. Tinawag kami. Bakit istorbo? Tinawag kami tayo, sabi niya, magre-reklamo ka daw. Ano natural? Dahil nga, istorbo din kayo. Pumunta kami ngayon, kasi makikiusap kami na maayos. Kaya nga eh, wala pa lang, hindi pa tayo nag-uusap na maayos. Ang lakas na lang. Natural! Sino hindi ma-high blood? Dede, ano na lang, galit na lang, de. Kaya tatanan mong barangay, Oo, masaya pumunta sila sa ng barangay. barangay. Alata ng... Isabi na barangay. Para- Natural! Papakuran ka, may kakampi ka eh. Kasi, Hindi po. siyempre, Hindi hindi ka lang bungad pa lang ngayon sa akin kasi ganito yung kwento niya, ganito yung kwento. Natural! Hindi tayo konsidento. Meron po tayong meron po tayong Kasi CCTV. nila magawa Ngayon, nila. Para labas yung CCTV, mga na pinag-uusapan namin kagabi, ilalabas yun. Lahat, ang dami. Oo nga, ilabas Kanya mo. ako yung nakasamusin ko dito eh. Salamat ka, mag-isa lang ako dyan eh. Ganong pasalamat eh. Ano bang ginawa namin? Pasalamat ka sa ano sabi niyo? Pasalamat, babae, hindi pinatulan. Ah, wala kami sinabing ganun eh. Anong pasalamat, babae, tayo? Sinabi nila dito, buti nga, babae, hindi pinatulan eh. Sino nagsabi? Ay, ako sa inyo. Hindi, labas mo yung CCTV niya. Meron tayong CCTV.
Bawas natin ha. Pag-once na nakita ko to ngayon. Pupunta na yung barangay ngayon, kaya ngayon din. Para alala tayo. Kasi, nag-ano na ako eh. Sabi daw niya, magreklamo ko sa barangay. So, nauna ka na sa barangay. Hindi, magreklamo ka daw sa barangay. Ngayon, sabi ko sa barangay na yung mga tanod. May pumunta na ba yung tao dyan na nagre-reklamo? Eh, sabi kasi sa akin kanina, nagre-reklamo ko daw. Nagtatrabaho pa ako eh. Oo, ngayon. Kasalanan ko pa na ikaw nakadiscord mo sa amin. Ay, hindi. Sige, masaya. Sige, tatanong ba kami? Ano tanong? Oo, para wala na taong tanong. Alam mo pala hindi ka nakatira dito. Ang dapat sasabihin ko, kung nagbibiruan pala kayo naiinig ka dito, hindi naman dapat. Pinaliwanag ko ng maaga sa akin. At nagbibiruan. Wala. Ang binungad mo lang, sorry. Tapos pagkatapos nun, ang daming kwentuhan ng nangyayari. Yung dalawa dyan, sinita ko, kayo, alam niyo yung iinig yung tao, hindi niya pinigilan. Nagtawanan pa. Narinig ko yun, di ba? Wala kasi nung pagkano nyo dyan, pumasok Nung sinabi ko sa kanya, okay kayo. Tawag niya sila. Anong oras yun? Ay, ganito na lang. 9:45. Tingnan mo. Anong sinabi ko sa inyo? Ha? Sige na, para Tagalog namin. Kapangbangan kami kasi. Ayun, para Tagalog namin. Ano Para sinabi ko sa inyo? magpaganda. Hindi yan. Ano sinabi ko sa inyo? Sige na, Yan, kinausap ko kayo dalawa. O, nakita niyo na umuwi, hindi kita sumaway. Ang tawanan ko sila. Tingnan mo na siya. O, ano? hindi ko alam eh. Kasi, pagka sita mo sa akin, pumasok kang bigla. Hindi, nagsalita ka po. Nandun ka na, nandun ka na. Nung bago ako pumasok. Sabi ko, mga dito, ay, sorry, te. Dahil nga hindi. Hindi kayo mga dito. Tinawagan ko, sabi ko, wala rito yung asawa ko. Kasi magpunta si Bobo dito. Wala naman sinabi sa akin. Oo, wala naman sinabi sa akin eh. Sinabi ko na mayroon akong sinita ditong nakailang sa harapan namin na umingi sa ibay na muntik na umingi. Hindi. Sinabi mo. Ay, ayun. Hindi, sinabi mo umihi pala ako. Eh, Nakita kita. hindi ako umihit eh. Hindi ka umihi, pero kahito ka lang. Eh, yung pupuntahan namin yun kasi sinabi mo pala umihi pala ako. Wala dyan. Pinuntahan ko lang, umalis sila. Talaga yung isa. Hindi man ako ginising ng asawa ko. Baka ako natulog. So, ano ka nangyari? Sabi Jela, sabi Jela na, kaya po siya. Ginawa ko na lang ako. Alam ko na. Ang nangyari kagabi, sir, pag-usapan ng ayos. Pero, huli na yun, sir, na. Kung mag-iinom ka ng ayos, yun lang po sabi. Hindi naman kayo hindi naman ka dyan, mag-respeto ko dyan, sir. Nakatira dyan, mag-respeto ko lang. Yung respeto natin sila, sir, kahit bisita nila na. Yan kaya lagi naman kagabi, okay lang. Pero ang amin lang, respeto lang. Kung anong ginagawa nyo dyan, sir, dapat manahimik na lang kayo, sila man lang kayo, chill. Hindi namin yun. Pero kung ano yung ginagawa nyo na kamali, Sabi namin, mali na namin yung biro kami. or dami ginagawa area, sir. Ayun. Dito, pero mas maganda doon, sir. Kasi mga bahay na ito. Wala ka. Lalo na dito nasa ano to, nasa Ito yung video mga kapalalang na pumunta kami sa barangay pero hindi sila sumipot doon. Siguro nagantay kami ng mga 15 minutes lang kasi tumawag na rin yung kapitbahay namin na kailangan na namin bumalik doon at pag-usapan na lang daw ng maayos. Huwag na lang daw ipaabot sa barangay. So ang gusto ko lang naman kasi mangyari mga kapalalang ay yung nakaalitan ko ay hindi na siya babalik dito. Tuloy na siyang maban talaga. Kasi sobrang stress ko talaga yung mga time na yun. Dinugo ako isang araw nung gabing yon and then after kinabukasan dinugo na naman ako ng marami. So akala ko noon bawas lang yun dahil sa stress ka. January 12 nalaman kong buntis ako. Sinend ko yung picture na yan sa partner ko. Kung makikita nyo, January 12 talaga yan. And then January 17, yun yung nagtalo kami dito sa kapitbahay namin. And then January 24, dinugo na ako ng marami. Actually, dinudugo ako nung the night na nag-away kami. And then, kinabukasan, 2 days akong dinudugo na pero spotting lang yun. So, akala ko nagbabawas lang ako kasi normal naman talaga yun sa first month ng pagbubuntis, magbabawas ka talaga. But then, after 1 week ng pagtatalo namin, na-stress ako, iniisip ko siya masyado. Pero talaga pagbuntis, masyado mong binadamdam yung maliliit na bagay. So, ayun na, nag-give up na yung baby, lumabas na talaga siya ng tuluyan.